Hindi matatawaran yung loyalty and unconditional love na nabibigay ng mga alaga naming aso at pusa sa'min. Sila yung naging inspirasyon sa negosyo na nasimulan namin. Naging daan rin yung munting negosyo namin para mag-raise kami ng awareness tungkol sa responsible pet ownership. And at the same time, nagkaroon kami ng advocacy para makatulong sa mga animal shelters and rescuers. More than the business na meron kami, we are here to help our fur babies and our clients' pets to enjoy life because they deserve to be loved. Nagsimula sa pagmamahal sa aming mga alaga, nagbunga ng negosyong kitang-kita. Ayan, kasama po natin ngayong umaga Ate Camille and Marco Shoko. Welcome po sa LTE. Kumusta Welcome po din umaga po. nyo? Okay naman Ang po. dami nilang mga pusa dito sa kanilang tindahan. Pero bago yan, kailangan nating malaman kung bakit nila naisipan na mag-ampon ng napakaraming pusa, lalo na yung mga tinatawag nating pusa kali. yung mga pakalat-kalat, hindi ba? Pushpin po ang Ayun, tawag. pushpin! Ayan, Pusang yung Pinoy. pusang Pinoy. Ayan. Paano nyo po naisipan na gawin yun? Before pa po magbukas yung tindahan po namin, meron na po talaga mga nare-rescue yung asawa ko. Kasi siya po talaga yung mahilig sa Kayo cat mahilig? and dog. Paano nyo po nakahiligan ang pusa? Actually, since bata pa naman po ako, talagang mahilig ako sa mga pets. Ilan po yung alaga nyo Sa- nung bata kayo? Probinsya po kasi. Ayun, kaya talagang sa barangay, malawak. Ano, kayo po ba yung mga, pag may nakitang parang mga kuting, iuwi sa bahay? Actually, Oo. nagkaroon po ako ng interest na mag-uwi ng pusa dahil po dun sa Caloocan, sa office namin, sa barracks namin. Marami po dong mga pusa and then mga kuting. Nakikita ko sila, mga nagkakaroon ng infection yung mga mata. Yes, opo. Naawa po ako sa mga pusa, gusto ko silang gamutin. Kaya nakapag-decide ako isang araw na sabi ko, uwi ko na lang. Kasi talagang napapabayaan sila at walang nagmamalasakit. So Nako. ngayon, nung inuwi ko siya sa bahay, Pumayag naman! Hindi po. Hindi po, kasi hindi May po ganun talaga talaga. ako pet lover. Okay, May okay. dogs kami doon sa side ng family ko. mhm. Pero hindi po ako yung nag-aasikaso, ganyan. So sa kanya ko lang din natutunan kung ano yung mga tamang dapat gawin, gano'n. Sabi ko dati ako talaga sa pusa. Okay. Natatakot ako, tapos nagpapur sila, parang may motor. Yung Tapos sabi ko, ayoko. Hanggang sa napamahal po sila sa akin. Sabi ko, ang talino pala ng mga pusa. Ang talino, parang kung paano matalino yung mga dogs, matalino din pala yung mga pusa. So, hanggang sa nag-uwi siya, isang family of kittens, Wow. mga ganon, hanggang sa dumami. sabi ko, may pusa na kaming white. Hanggang sa lumami, gusto ko ng orange. Okay. In all Nagka-orange. colors. Sabi ko, gusto ko ng black. Okay, may black. So lahat na ng kulay meron na kayo. Opo, hanggang sa, minsan gusto mo na ng tricolor, gano'n. Hanggang sa dumami ang dumami. Pero hindi po ba, parang bukod sa magastos, may disiplina sa pag-aalaga ng mga hayop eh. So, paano yung ginagawa po ninyo? Along the way, ma'am, natutunan namin kung ano yung mga dapat gawin Okay. sa pag-aalaga. Mhm. Kasi hindi lang naman pusa meron kami, may aso din po Mhm, kami. mhm. Unang-una, ang mahal ng, syempre, maintenance. Ang mahal diba? nun. Pagkain pa lang nila, Kailangan gamot. ipapabaksin mo Yes. pala, pagkain. Pero nagsimula kami sa magkapagkain lang. Nung una, wala akong alam, kailangan pala ng pusa ng litter box, ng cat litter, doon pala sila dumudumi. Dati, sa labas lang sila. Tapos, na-discover namin yun hanggang sa, sabi nito, ang mahal na ng maintenance natin, ang mahal Correct. ng kailangan nating, what if try tayong magbenta? Parang ganon. Try tayong magbenta para may pang-sustain tayo sa mga pangangailangan nila. Alam nyo, parang naiisip ko lang, ang galing din na parang mukhang ibinabalik sa inyo yung grasya because you're taking care of these animals.
Parang iniisip nila, naku, paano to mabibigyan ng pera? Kasi kailangan talaga ng pera. And then you finally parang thought of opening a business. Masasabi nyo ba na dahil lang dito sa inyong pagkahilig at pagmamahal sa pusa ay nabigyan kayo ng panibagong parang opportunity? Yes, ma'am. Sa totoo lang po, malaki po yung pagbabago na dinulot nila sa amin, ng mga alaga namin. Kasi sila yung, kumbaga, sila yung reason and motivation bakit unang-una ba't nagkaroon kami ng business. Tapos pangalawa, sila din po yung nagturo sa amin kung paano yung tamang pagmamahal, tamang pag-aalaga sa mga hayop. Hindi lang yung kung ano yung alaga namin sa loob. Mukhang Sir Marco, she fell harder, ano? Ako po talaga yung ako po talaga yung mas napamahal kasi ako yung home base Ako yung nakatutok. Tapos siya nag-work din po. So, pero siya yung nag-influence sa akin. At ngayon, meron kayo ritong mga tinutulungan. Hindi lang sila basta-basta nag-a-adapt ng ating mga puspin. Sila rin po ay may mga tinutulungan. Meron kayo dito sa store nyo. Ano raw po yung inyong ginagawang advocacy? Ito na nga, ma'am. Nung nag-open ang physical store namin, ginagawa pa lang to, may mga pumapasok ng pusa. Oh, galing sa labas. Galing sa labas. Hindi nyo talaga alaga. Hindi namin alaga. Dinadayo kayo rito. Opo. Alam mo, feeling ko naamoy kayo. Ginagawa Sabi niya, pa doon lang. tayo sa may mga papagmahal na pusa. Yun nga po. And kami naman, winelcome naman namin sila. Naka 2 years na po nakatayo yung business namin dito, yung physical store namin. Kahit pa paano, kumikita naman. And at the same time, nakakapagbigay din kami ng Pakita natin yung, ito pala yun. Nandito pala. nakakapag-raise din po kami ng awareness para sa community. Yung importance ng kapon, yung importance ng anti-rabies vaccination. And at the same time, ito, meron po kaming tinatawag na Change from the Heart project. Yung Change from the Heart campaign namin ay ini-encourage po namin yung mga fur parents or yung mga clients namin kung meron silang spare change, kung meron silang sukli, sobra, pwede po silang mag-donate dito and then every month meron kaming pinifeature na solo rescuer or parang mga shelters na hindi po masyadong napapansin sa social media but they also need help pagdating dun sa mga pangangailangan ng mga nare-rescue nila. So kumbaga, ine-extend po namin, hindi lang po sa sarili namin mga rescues, kundi sa iba din, sa ibang mga shelter, sa mga ibang rescuers na syempre kung hindi na namin kaya i-foster yung mga ibang hayop, they give their effort, their time, their space. So, sa maliit na pamamaraan, sa konting tulong na maibibigay namin, through the help din po ng, syempre, ng mga customers namin, ng mga loyal na suki namin na nakakaunawa, ayan po, nakakapag-abot po kami ng tulong. Sir Marco, para lang po sa kaalaman din natin Yes po. ng ating mga pet owners, ano ba ang dapat pakatandaan natin kapag tayo po ay nag-aalaga ng mga animals? Lalo na sa kanilang mga gamot nila, papakapon, anong edad ba? Yung mga ganong klase, pwede ba kayong magbigay ng tips sa kanila, sa ating mga fur Actually, parents? pagdating dun po sa lagi yung bago kayo mag-decide na mag-alaga or mag-ampon ng pusa, siyempre, dapat din po talaga is maging ready tayo doon sa magiging obligasyon. Para rin kayo may anak. Yes po. Diba? Para kami papa-college nga Sa mga pampagamot, pagkain. So yun po yung mga dapat natin consider. Hindi yung basta-basta lang tayo dadabot ng pusa. And then, worst, mas Pababayaan. pababayaan pa natin sila. So kawawa lang yung mga alaga. Totoo naman. May edad ho ba na kailangan yung, nagaya ng pagpapakapon, may edad po ba na kailangan, diba, tandaan ng ating mga fur parents? So, sa pagpapakapon, at ang sinasabi po ng vet ay at least 6 months old, pwede na pong ikapon. So, yung kapon, siyempre, importante siya for population control, lalong-lalo na yung mga pusa kasi napakabilis po nilang dumami. And kawawa, pag walang tirahan, walang magkukupkop, mga ganon. So, importante din po.
Gaano karaming vaccines ba ang kailangan ibigay sa kanila? Kasi di ba, sa babies, ganun din, ang dami-daming vaccines. Sa mga animals po ba natin, like yung pusa at aso, ilang vaccines Kaiba ba? po, ma'am, nakamanuscoat ako kasi Mm. hindi naman ako vet talaga. Yes, Pet yes, owner yes. po ako. So, from experience lang, yung mga aso at the age of 3 weeks, yung mga tuta pala, at the age of 3 weeks, pwede na po silang bakunahan. And then, sunod-sunod na po yun. Meron pong para sa kennel cough, meron po para sa parvovirus, meron Oo, po lalo para yun. sa leptospirosis. Ang Iba-iba dami pala. Po. Ang dami po talaga. Magkano naman ang mga presyuhan ng mga vaccine na to? Iba-iba po. Kaya meron po talaga kaming partner na veterinarian na pinagkakatiwalaan namin na hindi po ganun kamahal Yes. yung Na parang presyo. alam din nila yung Opo, advokasya ninyo. tama po. Ang galing. Shout out sa mga mabubuting Veterinarians loob natin. ng mga veterinaryo na nakikita kung ano yung pangangailangan ng kanilang mga kabarangay. At hindi lang yun. Ang alam ko, nagko-conduct din daw po kayo ng mga parang briefing about yung tamang pagpapavaccine sa inyong mga kabarangay. Paano nyo po kinoconduct po yun? Opo. So, ever since po nag-open kami, meron kaming yung mga partner suppliers namin are generous enough to offer their time and services kasi may vet supplier din kami. So, ang ginagawa namin, simula na nag-open kami, and every year, every anniversary po namin, meron po kaming kinoconduct na anti-rabies vaccination para sa community. Actually, open po yun sa aming, hindi lang sa mga taga dito sa Venterianes. Open po yun kung saan. Kahit na po dumayo kayo, kahit pa Opo. taga Metro Manila, saan mang lugar sa Metro Kung Manila. client po namin sila, Oo, or lalo. willing silang pumunta dito, wala namang problema, they can go. Pero syempre, limited slot po yun, parang Yan, syempre, ganun 200, talaga, 200 ganun to talaga. 250 Ha? pets. Lang? Ang dami nun ha? Marami rin yun ha? Na-cater namin. Kasi nga very generous po talaga ang Yes. aming mga suppliers. Hindi nila kami titipirin. Kasi sabi ko, hindi, kailangan natin talagang, Ano po yun, maghapon? opo, 200 eh, ang dalawang dami. araw namin ginagawa. Oh, like yung halimbawa yung kapon, mukhang matagal yun. Kasi yung ilang sa- minuto ang ginugugol sa isang pet. Ito ma'am, sa anti-rabies vaccination lang po. Sa anti-rabies I'm sorry, vaccination Ming lang Ming. muna. Stress siya. Namin, yung focus namin. And then, before po yung vaccination, meron din pong brief orientation yung vet na magbibigay ng vaccination tungkol sa kahalagahan ng anti-rabies, bakit natin ito ginagawa, sino ba yung mga pwedeng maturukan ng anti-rabies, and also yung proper yung responsible pet ownership. Pwede din silang mag-consult sa vet na nandito kung meron mga sakit, and then magbibigay din po ng mga